Martial Pick, Kabanata 5377. Lupaing walang espiritu. Gayunpaman, si Kang ay nakulong dito at hindi makagalaw. Walang paraan para makapagbigay siya ng anumang tulong sa human race. Ngayon, kaya lang niyang maghintay. Ang 19 na Royal Lords na umalis kanina ay halatang gumagalaw para harangin ang mga tao. Kaugnay nito, hindi na bahala si Kang. Dahil ang human race ay maaaring itaboy sila pabalik, kung gayon hindi sila magkakaroon ng anumang mga problema sa pagharap sa mga labi na ito. Ang totoong problema ngayon ay kung paano haharapin si Mo. Ito ang pinagmulan ng lahat ng problema. Nang walang paglutas sa kanya, ang lahat ng iba pang mga pagsisikap ay sa huli ay walang saysay. Nang matuklasan nila ang problemang ito milyon-milyong taon na ang nakalilipas, sinubukan din nilang alisin si Mo. Sa kasamaang palad, nabigo sila at maaari lamang silang lumikha ng isang hala dito upang selyuhan si Mo sa loob. Sa loob ng milyon-milyong taon, hindi makaalis si Mo sa bitag na ito. Ito ay kasing dami ng pagkakulong para sa kanila gaya ng para kay Mo. Nakatingin sa malayo si Kang, umaasa na ang henerasyong ito ng mga tao ay makapagbibigay sa kanya ng kaaya-ayang sorpresa. Sa kawalan, parehong sina Yang Kai at Old Ancestor Xiao Xiao ay may masamang pakiramdam habang nakatayo sila sa deck ng Dawning Light. Isang buwan na ang nakalipas mula noong umatake ang Royal Lords at ang kawalan sa unahan ay nagbago ng malaki. Habang lumayo sila, mas kaunting panganib ang kanilang naranasan. Pagkatapos, sa isang tiyak na punto, biglang naramdaman ni Yang Kai na parang ang Dawning Light ay pumasok sa ibang mundo, isa na walang bahid ng enerhiya. Sa ngayon, kahit na ang kawalan ay naging malawak at tila parehong tahimik at walang laman, ang katotohanan ay napuno pa rin ito ng lahat ng uri ng enerhiya. Ito ay isang bagay lamang ng kung magkano. Ang pinakakaraniwang enerhiya sa kawalan ay ang iba't ibang starlight strengths. Ang 9 Heavenly Layers Grand Array na inilagay sa Voidland ay nakakuha ng starlight strength upang mapunan ang sarili nito. Kaya, habang lumilipas ang panahon, magiging mas malakas ang 9 Heavenly Layers ng Grand Array. Ang Black Ink Battlefield ay mayroon ding starlight strength, pati na rin ang marami pang kakaibang kapangyarihan dito. Bagamat ang mga kapangyarihang ito ay hindi direktang maabsorb ng mga tao, totoo ang mga ito, at maraming mobile palace artifact at warship ang may kakayahang gumamit ng gayong mga enerhiya upang palakasin ang kanilang mga sarili. Sa ganitong paraan, nabawasan ang pagtitiwala sa mga cultivator sa kapangyarihan ng mga warship. Masasabing ang mga ganitong uri ng magulong kapangyarihan ang pumuno sa lahat ng espasyo sa kawalan. Gayunpaman, ang lugar na ito ay isang kumpletong vacuum. Walang mga paghihigpit, walang natitirang divine abilities, walang makulay at magkakaibang celestial phenomenon, kahit na ang kapangyarihan ng void mismo. Ito ay isang lugar kung saan literal na wala, tanging walang katapusang espasyo. Dahil nasa ganoong lugar, hindi maiwasang makaramdam ng surreal. Kahit na nasa loob nito, hindi maiwasan ni Yang Kai na magtaka kung talagang may ganoong lugar sa mundong ito. Isang lupaing walang espiritu. Bumulong ang Old Ancestor Xiao Xiao at bahagyang sumimangot. Dati nang narinig ni Yang Kai ang tungkol sa Spiritless Lands. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na talagang nakakita siya ng isa. Gawa ba ito ng tao o natural na nabuo? Tanong ni Yang Kai. Umiling ang Old Ancestor. Hindi ko alam. Mabuti kung ito ay natural na nabuo, ngunit kung ito ay artificial na nilikha, kung gayon ito ay isang malaking bagay. May kinalaman ba ang lugar na ito sa source domain ng Black Ink Clan? Nakatago ba dito ang source domain? Ngunit, kung ito ay isang spiritless land, bakit dito itatago ang source domain? Ginawa ba ito ng mga great expert noong sinaunang panahon para sa ilang kadahilanan? Kudlit, walang nalalaman, sa sandaling iyon, isang pagbabago-bago ng enerhiya ang kumikislap mula sa kailaliman ng kawalan. Bagamat ito ay panandalian, parehong naramdaman ito ni Yang Kai at Old Ancestor Xiao Xiao. Agad na ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyong iyon habang ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nakasimangot at pinaikit ang kanyang mga mata. Hindi lang nila ito naramdaman ito ng lahat ng tao sa Great Passes. Maging ito ay 9th grade Old Ancestors o 5th grade na mga sundalo, lahat ay malinaw na nakakaramdam ng pagbabago-bago ng enerhiya. Sa lahat ng Great Passes, lahat ng mata at divine senses ay nakatuon sa direksyong iyon. Ang ilan ay tumaas pa sa langit na umaasang makakita ng mas magandang hitsura. Malakas. Mahinang bulalas ng Old Ancestor Xiao Xiao. Bagamat ang lugar kung saan nagmula ang pagbabago-bago ay napakalayo pa rin, malinaw niyang napagtanto na anuman ang sanhi nito ay napakalakas na hindi niya maasahan na gayahin ito. Sa madaling salita, ang naging sanhi ng pagbabagong ito ay isang master na higit pa sa kanya.
Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay hindi maiwasang matakot. Agad niyang naalala ang jade white na kamay na nakita niya sa Black Ink Nest Space dati. Sa oras na iyon, naramdaman niya na ang master ng kamay na iyon ay tila mas makapangyarihan kaysa sa isang 9th grade Heaven Opening Realm Masters. Sa isang solong welga, nagawa niyang wasakin ang Black Ink Nest Space, na nagselyado ng 22 9th grade Heaven Opening Realm Masters at 50 Royal Lords sa loob nito. Ipinakita nito na ang master ng jade white na kamay at ang Mother Nest ay napakalapit sa isa't isa, at ang master na umatake ay may hindi maarok na lakas. Ang matinding pagbabago-bago ba ng enerhiya ay ginawa ng may-ari ng jade na puting kamay. Kung hindi, sino itong master na lumalaban sa kaibuturan ng kawalan? Kudlit, ang krusada na ito ay lalong naging palaisipan at hindi maintindihan. Pagkalipas ng isang buwan, ang mga distansya sa pagitan ng Great Passes ay naging lubhang malapit sa isa't isa. Ang Wind at Cloud Pass at Asher Void Pass ay halos isang oras na lang ang layo mula sa Great Evolution Pass. Sa katunayan, kitang-kita ni Yang Kai ang dalawang Great Passes sa kanyang kaliwa at kanan. Masasabi rin na ang human race ay naging epektibong naging iisang army. Maaaring suportahan ng sino man sa mga Great Passes ang iba pang Great Passes sa isang napapanahong paraan. Ang kapangyarihan ng higit sa 100 Great Passes ay natipon. Mayroong higit sa 100 9th grade Heaven Opening Realm Masters, libo-libong 8th grade Heaven Opening Realm Masters, at humigit kumulang 2 milyong sundalo. Higit pa rito, mayroon silang naipon na mga pamana ng Cave Heavens at Paradises, sa daan-daang libong taon. Sa napakalakas na puwersa, may kumpiyansa ang human race na harapin ang Black Ink Clan, gaano man kalakas ang mga nakatagong puwersa nito. Sa labanang ito, ang Black Ink Clan ay mapapawi ng isang beses at para sa lahat. Matapos ang pagbabago-bago ng enerhiya, wala nang paggalaw mula sa kailaliman ng kawalan at nanatiling hindi alam kung ano ang sanhi nito. Pagkaraan ng 3 araw, habang nagninilay-nilay si Old Ancestor Xiao Xiao sakay ng Dawning Light, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, tumingin sandali sa unahan at pagkatapos ay tumakbo palabas. Isang mahabang tuloy-tuloy na pagsipol ang sumunod. Kasabay nito, mula sa ilang Great Passes, ang 9th grade Heaven Opening Masters ay lumipad na parang mahahabang kidlat patungo sa kailaliman ng kawalan. Pag-atake ng kaaway. Sumigaw si Yang Kai. Kunin ang iyong mga istasyon. Malinaw niyang napagtanto na aabot sa 30 Old Ancestor ang sumugod mula sa Great Passes. Ang tanging kaaway na maaaring gumawa ng napakaraming Old Ancestors na lumipat ay ang Royal Lords. Noong nakaraang pagkakataon, hinati ng 21 Royal Lords ang kanilang 4 na grupo para maglunsad ng pag-atake na kalaunan ay nagresulta sa kanilang pagkalipol. Hindi gaanong oras ang lumipas mula noon, ngunit ngayon ay umaatake na ang isa pang alon ng Royal Lords. Dapat itong mga Royal Lords na hindi nagpakita ng kanilang sarili dati. Nagtataka si Yang Kai kung bakit hindi sila sabay na umatake at sa halip ay nahati sa dalawang magkahiwalay na alon. Hindi ba nila alam na ang paghahati-hati ng kanilang mga puwersa at pag-atake sa iba't ibang oras ay hindi magiging epektibo? Hindi maaaring iyon. Mayroong ilang dahilan kung bakit kailangan nilang gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang Royal Lords ay hindi tanga. Di nagtagal pagkatapos sumigaw si Yang Kai, sumiklab ang isang labanan sa kaibuturan ng kawalan sa unahan, isang napakabangis na labanan. Dati, nang pumunta si Old Ancestor Xiao Xiao sa isa pang Great Pass para suportahan sila, masyadong malayo ang distansya para maramdaman ni Yang Kai at ng iba pa ang anuman. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay iba na. Ang lokasyon ng labanan na ito ay hindi malayo sa Great Evolution Pass, halos kalahating araw na paglalakbay sa pamamagitan ng worship. Nagsimulang pumutok ang divine abilities at secret techniques, at ang sobrang nakakasilaw at napakarilag na mga ilaw ay namumulaklak sa malayong lugar na iyon. Sa ilalim ng maluwalhating ningning na iyon ay walang karahasan at kamatayan. Ang labanan ay lubhang mabangis. Ito ang pinakamasakit na pakiramdam na ibinigay ng labanang ito kay Yang Kai. Walang mga pagsisiyasat na pag-atake o pagsukat sa kaaway, isang kagyat na pakikibaka sa buhay o kamatayan. 1, 2, 3. Nakatuon si Yang Kai sa pag-unawa sa larangan ng digmaan sa unahan at pagkaraan ng ilang sandali, sumimangot siya at mamulong. Hindi tama ang numero. Mayroon lamang 19 na Royal Lords. Isang kabuuan ng 45 Royal Lords ang nakatakas pagkatapos ng pasipikasyon ng mga theater. 21 ang namatay sa kanilang pag-atake sa Great Passes. Pagkatapos ay dapat mayroon pa ring 24 na Royal Lords na natitira. Kaya, bakit mayroon lamang 19 sa labanan na ito? Saan napunta ang 5 pa? Tumanggaw din si Feng Ying at sinabing, 19 nga.
Agad na iniutos ni Yang Kai. Bumalik sa Great Evolution Pass. Mayroon pa ring 5 nawawalang Royal Lords, at walang nakakaalam kung saan sila nagtatago. Kung inatake nila ang Dawn Squad sa sandaling ito, hindi sila makakalaban. Maaaring hindi sila mailigtas ng Old Ancestors mula sa Azure Void Pass at Wind at Cloud Pass sa tabi nila. Kaya, mas mabuti para sa kanila na bumalik sa Great Pass. Natural, walang paraan para malaman ni Yang Kai na hindi ito kailangan. Total, ang 5 Royal Lord na iyon ay pinatay ni Kang bago ito at 19 na lang ang Royal Lords. Higit pa rito, ang 19 na ito ay mas malubhang na sugatan kumpara sa nakaraang 21 Royal Lords. Maaaring 5 Royal Lords lang ang napatay ni Kang, ngunit higit sa 10 din sa kanila ang malubhang na sugatan niya. Bilang resulta, ang 19 na Royal Lord na ito ay nasa mas masahol na kondisyon kaysa sa nakaraang 21 na umatake, kung saan marami sa kanila ay hindi man lang nakapagpakita ng 50% ng kanilang pinakamataas na lakas. 30 lumabas ang mga Old Ancestor upang labanan sila, na nalampasan sila ng halos 2-1. Ang labanang ito ay sumiklab bigla, at natapos ng napakabilis. Inaakay lang ni Yang Kai ang Dawn Squad pabalik sa Great Evolution Pass nang ang battlefield sa di kalayuan ay napuno ng sunod-sunod na tunog ng pagbagsak ng mga Royal Lords. Sa mga pader ng lungsod, ang mga kawal ng tao na nakadama sa larangan ng digmaan ay natulala. Walang inaasahan na ang mga Royal Lords ay mamamatay ng ganoon kabilis. Natapos na talaga ang labanan bago dumaan ang isang stick ng insenso, na may mga aura ng lahat ng 19 na Royal Lords na tila nalalanta habang sila ay namamatay. Hindi nagtagal ay bumalik ang Old Ancestor Xiao Xiao, na walang bahid ng pinsala. Sumugod si Xiang Shan at ang iba pa para salubungin siya. Hindi nagagalak sa tagumpay, ang Old Ancestor ay nakabusangot sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, ang nakaraang labanan ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam, mas higit pa kaysa sa nauna. Parang hindi siniseryoso ng mga Royal Lord na ito ang sarili nilang buhay. Lumitaw sila na parang hindi na sila makapaghintay na mamatay at halos hindi ipagtanggol ang kanilang mga sarili, hindi nagpapakita ng pakiramdam ng pag-iingat sa sarili at umaatake lamang ng marahas. Ang higit na ikinabahala niya ay ang 19 na Royal Lord na lumitaw sa pagkakataong ito ay lubhang nasugatan. Mahigit sa 10 sa kanila ay hindi man lang makapagbigay ng kalahati ng kanilang karaniwang lakas. Kung hindi, ang mga Old Ancestor ay hindi maaaring manalo ng ganoon kadali kahit na sila ay mas mataas sa bilang. Ang mga pinsala ng Royal Lord ay kakaiba, at iniisip niya kung ang napakalaking pagsabog ng enerhiya noong nakaraan ay may kinalaman dito. Marahil iyon ang nangyari, kung hindi, hindi ito maipaliwanag. Kung gayon, nangangahulugan iyon na may nanakit sa mga Royal Lord na nauna sa kanila. Habang nagmumuni-muni ang Old Ancestor, isang malabong gabay, ang biglang dumating sa kanya mula sa kadiliman. Ito ay hindi isang salita, o isang Divine Sense Transmission, ngunit isang simpleng patnubay. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay agad na lumingon sa direksyon kung saan nanggaling ang mga Royal Lords. Sa pagkakataong iyon, ang mga mata ng higit sa 100 Old Ancestors mula sa iba't ibang Great Passes ay nagtagpo rin sa direksyong iyon. Bahagyang tumaas ang ilan sa kanilang mga kilay, ang ilan ay mukhang nagulat, habang ang iba naman ay parang naaliw. Nang dumating ang gabay, na iyon, alam ng lahat ng Old Ancestors na malapit na nilang maabot ang source domain ng Black Ink Clan, at malapit nang maalis ang ilan sa kanilang mga pagdududa at tanong. Maging ito kung ang Jade White na kamay na nagligtas sa kanila noong araw na iyon ay pag-aari ng isang kaibigan o isang kalaban ay mabubunyag sa lalong madaling panahon. Kung hindi sila nagkakamali, ang malabong guidance sa dilim ay nagmula sa may-ari ng Jade White na kamay na iyon. Marshall Pick, Kabanata 5378. Dumating ka na sa wakas. Mahigit 10 araw pagkatapos mapatay ang 19 na umaataking Royal Lords, sa wakas ay dumating ang Great Passes sa pinagmulan ng kadiliman. Ang kawalan sa unahan ay binalot ng isang malaki at makakapal na ulap ng Black Ink Strength na tila isang walang katapusang karagatan na umiral mula pa noong una. Bagamat kalmado ang lahat, naramdaman ng lahat ang pangamba sa mangyayari. Kahit sa malayo, ito ay nagbigay pa rin sa mga tao ng labis na nakakatakot na pakiramdam. Ang masamang enerhiya sa Black Ink Ocean na ito ay tila kayang lumunin ang puso at kaluluwa ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtitig dito. Sa Great Passes, lahat ng mga mata ay nakatingin sa Black Ink Ocean, at lahat sila ay mukhang seryoso, kahit na ang Old Ancestors. Ito ba ang source domain ng Black Ink Clan? Bagamat walang nagsabi sa kanila kung ano iyon, nang makita nila ang Black Ink Ocean, napagtanto nilang lahat na ito talaga ang source domain, at dapat na nasa loob ang Mother Nest.
Sa simula ng krusada, walang nag-isip na ang source domain ay napakalayo, at walang inaasahan na ang source domain ay magiging ganito ang hitsura. Kung napakaraming Black Ink clansmen ang namatay sa isang partikular na larangan ng digmaan, ang Black Ink strength ay bubuo ng makapal na Black Ink clouds, at kung sapat na Black Ink clouds ang nagsama-sama, minsan sila ay tinatawag na Black Ink oceans, ngunit ang mga iyon ay malayo sa nakikita noon. Ito ay isang tunay na Black Ink ocean, siksik at walang hangganan. Ang tinaguriang Black Ink oceans, na nakita nila dati ay nasa pinakamaliit na lawa kung ihahambing. Karamihan sa mga tao ay nakatuon lamang sa malawak na Black Ink ocean na ito sa unahan nila, habang ang old ancestors ng mga Great Passes ay malabong naunawaan na tila may iba pang bagay sa kabila ng Black Ink Ocean na ito. Ito ay isang bagay na napakahusay na nakatago at walang makakaalam na naruroon ito maliban kung pagsisikapan ang ginawa upang madama ito. Sa Myriad Demon's Pass, ginamit ng Old Ancestor ang kanyang Demon Eye of Annihilation para makita ang ilusyon. Sa Divine Feather Pass, na-activate ng Divine Feather Old Ancestor ang kanyang True Vision ay para tumagos sa belo ng kawalan. Ito ay pareho para sa Old Ancestors ng iba pang Great Passes. Sa kanilang 9th grade Heaven Opening Realm Cultivation, halos lahat sila ay nag-practice ng ilang anyo ng Eye Secret Technique, kahit na medyo iba-iba ang kanilang mga natamo. Sa sandaling ito, kapag ang iba't ibang Eye Secret Techniques ay naisaaktibo, ang mga nakatagong bagay sa kabila ng kadiliman ay agad na napagtanto ng mga Old Ancestor, at ang nakita nila ay namutla sa kanilang lahat sa pagkabigla. Nakita nila ang isang paghihigpit sa panlabas na gilid ng kadiliman, na parang isang hala na bumabalot sa buong Black Ink Ocean. Dahil sa selyong ito, na nakakulong sa Black Ink Ocean, ay hindi ito kumalat palabas. Hindi mahirap isipin na kung wala ang selyo na ito, ang Black Ink Ocean ay magiging napakalaki na marahil ang buong kawalan ay mapupuno nito, na walang lugar para sa human race. Isa itong napakalaking revelasyon. Ang gayong selyo ay tiyak na hindi isang natural na porma sayon at kailangang gawa ng tao, ngunit kahit na ang mga Old Ancestor ay hindi pa nakarinig ng anumang katulad nito. Mula sa mga bakas na iniwan ng paglipas ng panahon, kitang-kita na ang selyong ito ay sinaunang panahon. Sa katunayan, ito ay napakatanda na kahit na ang mga Old Ancestors ay hindi malaman kung kailan ito nabuo. Gayunpaman, hindi na kinailangan pang mag-imbestiga ng mga Old Ancestors dahil bigla na lang, may nakaakit sa kanilang atensyon. May isang matandang lalaki na may puting balbas, nakaupo sa restriction, nakatingin sa kanila ng nakangiti. Napabuntong hininga ang lahat ng Old Ancestors. Noong una, hindi man lang nila napansin ang presensya ng lalaking ito. Parang biglang sumulpot ang matandang ito mula sa kung saan. Sa higit sa 100 Old Ancestors na nag-scan sa lugar, natural na imposible na siya ay makaligtaan. Gayunpaman, ang matanda ay hindi maaaring lumitaw lamang doon. Palagi siyang nandoon, ngunit hindi nila alam kung anong pamamaraan ang ginamit niya na kahit sila, ang mga Old Ancestors, ay hindi siya makita. Sa madaling salita, kung ayaw niyang matagpuan, walang sino man sa mga tao dito ang makakahanap sa kanya. Ang matandang ito ay napakalakas. Napakalakas na maging ang mga Old Ancestor ay nayanig. Nakaupo lang siya roon na may ngiti sa kanyang mukha, gayunpaman naramdaman ng lahat ng Old Ancestor na kanya-kanyang kaharap sila. Ito ay isang kakaibang pakiramdam, ngunit isang tanda din ng kanyang pinakamataas na lakas at kontrol. Wala silang nakitang pagbabago sa enerhiya mula sa matanda, gayunpaman, maraming 9th grade Heaven Opening Realm Masters ang may malinaw na pag-unawa sa sitwasyon. Malinaw sa kanila na wala siyang masamang hangarin sa human race. Bukod pa rito, halatang tao ang matanda. Nang walang coordinating, ang bawat isa sa mga Old Ancestor ay lumabas mula sa Great Passes at nagtagpo patungo sa kinaroroonan ng matanda. Bagamat medyo nakatitiyak silang tinulungan ng matandang ito ang ilan sa kanila na makatakas mula sa Black Ink Nest Space, nanatili silang maingat dahil hindi pa rin nila nakumpirma ang kanyang pinagmulan o intensyon. Sa mahigit 100 9th grade Heaven Opening Realm Masters na magkakasamang kumikilos, kailangang pag-isipang mabuti ng matanda kung mayroon siyang anumang malisyosong layunin. Nang ma-detect ng matanda ang iniisip ng 9th grade Heaven Opening Realm Masters, lalo lang lumawak ang ngiti niya. Tapos biglang sumulpot ang matanda na bigo at nakasimangot. Habang papalapit ang mga Old Ancestors mula sa Great Passes, malinaw niyang nakita ang gawa ni Duan mula sa Great Passes. Noon, ang isa sa kanyang mga kasama, si Duan, ay napakatalino sa artifact refining, walang pangalawa dito. Sa katunayan, ang kulungan kung saan nakakulong si Mo ay nilikha ni Duan sa tulong ng siyam na iba pa. Siyempre, namatay si Duan pagkatapos niyang likhain ang hala na ito,
kasama ang lahat ng iba maliban sa kanya. Natural na imposible para kay Duan na personal na itayo ang Great Passes na ito. Gayunpaman, naalala ni Kang na si Duan ay kumuha ng ilang mga alagad sa kanyang buhay at ipinasa sa kanila ang kanyang kaalaman. Kaya, tila ang Great Pass ay nilikha ng mga disipulo ni Duan. Ngunit kaysa doon, ang ikinadismaya ni Kang ay hindi niya mahanap ang pamilyar na aura na hinahanap niya sa mga taong ito. Nangangahulugan lamang iyon na nabigo ang plano ni Shi. Dapat ay nabigo siyang tumawid sa kawalan at bumalik sa 3,000 mundo, kung hindi, tiyak na pupunta siya dito ngayon. Sakay ng lahat ng Great Passes, nataranta ang lahat nang makita nila ang mga Old Ancestors na naglalakad patungo sa kadiliman. Nakita lang ng Old Ancestor ang anyo ni Kang dahil kusang loob na pinayagan sila ni Kang na makita siya, ngunit hindi ang iba. Tanging siyang Kai lang ang nakatayo sa dingding ng Great Evolution Pass at nakatitig sa kanila ng nanlalaki ang mga mata. Mukha siyang gulat na para bang nakakita ng multo sa araw. May tao dito. May tao talaga sa maldita na lugar na ito. Kudlit. Narinig niya mula sa Old Ancestor Xiao Xiao na may puwersang lumalaban sa Black Ink Clan at nag-isip pa siya na ang puwersa ay malapit sa Mother Nest. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapaniwala hanggang sa nakita niya talaga ang matandang ito. Ito ay isang spiritless land, sa pinakamalalim na bahagi ng Black Ink Battlefield. Ito ay kung saan ang source domain ng Black Ink Clan. Sa pagkakaalam ni Yang Kai, sa nakalipas na 200,000 taon, walang tao ang nakatapak sa lugar na ito, ngunit talagang may tao rito. Nangangahulugan ba ito na ang taong ito ay narito nang hindi bababa sa 100,000 taon? Sa kawalan ng presensya ng anumang enerhiya, paano siya nakaligtas? Kahit na napakalakas ng matandang ito, tiyak na naubos niya ang lahat ng kanyang reserba pagkatapos ng maraming taon. Hindi kaya ang miniature universe ng matandang ito ay parang sa kanya. Isa na maaaring magpalaki ng mga buhay na nilalang, na nagpapahintulot sa kanya na maging sapat sa sarili. Habang si Yang Kai ay natulala, gayon din si Kang. Matapos mapansin ang isa pang titig sa kanya, lumingon si Kang sa pinanggalingan at nakita ang isang maliit na 7th grade junior na nakatitig sa kanya. Nakikita siya ng mga nasa 9th grade Heaven Opening Realm dahil siya ang nagkusa na ipakita ang kanyang sarili sa kanila, ngunit hindi niya pinahintulutang makita siya ng ibang tao. Maging ang nangungunang 8th grade master sa Great Passes ay nalito dahil hindi nila alam kung saan pupunta ang lahat ng Old Ancestors, kaya ano ang espesyal sa batang ito na 7th grade. Naningkit ang mga mata ni Kang. Agad na nang ineg si Yang Kai nang maramdaman niyang siya ay sinusuri mula sa loob palabas. Ito ay isang hindi komportable na pakiramdam na nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Sumimangot si Yang Kai habang nagmumura sa sarili. Hindi alintana kung sino ang matandang ito, hindi siya dapat sumilip sa mga sikreto ng iba. Pakiramdam niya ay walang kwenta ang matandang ito. Sa kabilang banda, naiintindihan na ni Kang kung bakit siya nakikita ni Yang Kai. Nang sumilip siya sa miniature universe ni Yang Kai, nakita niya ang isang World Tree clone. Sa mahigpit na pagsasalita, si Kang ay may malapit na kaugnayan sa World Tree, at sa kapangyarihan ng World Tree clone na naramdaman ni Yang Kai ang pag-iral ng matanda bago pa man ang Old Ancestors. Hindi nag-abala si Kang kay Yang Kai at ngumiti lang sa 9th grade masters na lumapit sa kanya at nagtipon sa kalahating bilog. Hindi nababahala sa kanilang pagbabantay, sinabi niya sa isang malambing na tono. Sa wakas ay dumating ka na. Higit 1,000,000 taon ko nang hinihintay ang araw na ito. Sa dingding, naging mausisa at hindi mapakali si Yang Kai. Bagamat naiinis siya sa matanda sa pagsisiyasat sa kanyang mga personal na detalye, ang nangyayari ay malinaw na isang pagkakataon upang malaman ang mga lihim ng mga edad. Ang matandang lalaki, na nanirahan dito sa 100,000 taon, ay isang karakter mula sa isang napakasinaunang panahon na walang mga talaan nito. Dapat ay mas marami siyang alam tungkol sa Black Ink Clan kaysa sino man sa mga tao ngayon. Maaaring may ibinubunyag siya tungkol sa mga lihim ng Black Ink Clan ngayon. Kaya nais ding marinig ni Yang Kai ang tungkol dito. Gayunpaman, hindi siya sapat na malakas at hindi siya kwalipikadong lumahok sa naturang talakayan. Tila may napansin, sumimangot si Siyang Shan at nagtanong. Brat, ano ang sitwasyon doon? Para kang langgam sa isang mainit na kawali. Anong nangyayari? Sinabi ni Yang Kai. Sir, kung hindi mo alam kung ano ang nangyayari, paano ko malalaman kung ano ang nangyayari doon? Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Sir, bakit hindi natin gamitin ang ating divine sense para marinig ang sinasabi ng Old Ancestor sa Old Sir na iyon? Nang sabihin niya ito, kakaibang tumingin sa kanya sina Siyang Shan, Mi Jinglun, at lahat ng iba pa. Anong Old Sir? Walang ganoong bagay bilang isang Old Sir doon.
Nakita lamang nila ang mga old ancestor ng lahat ng Great Passes na sabay-sabay na umaalis sa mga passes at nagtatagpo sa isang lugar. Nang walang mga utos mula sa mga old ancestor, hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos. Wala ni isa sa kanila ang nakakita sa old sir. Sinabi ni Yang Kai. Iyon ang old senior. Itinuro niya ang kanyang kamay kung saan nagtitipon ang mga old ancestor. Tumitig doon si Xiang Shan, ngunit wala pa ring makita. Pagkatapos ay hinampos niya ang likod ng ulo ni Yang Kai at umungol. Anong kalokohan? Paanong may sino man doon maliban sa mga old ancestor? Nagalit si Yang Kai. Bakit kailangan niyang sampilan ang ulo ko? Hindi ba niya ginamit ang kanyang mga salita? Kudlit. Gayunpaman, matapos makita si Mi Jinglun at ang mga ekspresyon ng iba, biglang naunawaan ni Yang Kai. Wala sa inyo ang nakakakita sa kanya. Ungol ni Xiang Shan. Kung patuloy kang nagsasalita ng walang kaparirikan, hahatiin ko ang iyong ulo sa dalawa. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan si Feng Ying at nagtanong. Senior sister, hindi mo rin nakikita ang old sir na iyon. Martial Pick, Kabanata 5399. Nandito ako para maghatid ng tsaa kay senior. Umiling si Feng Ying. Hindi, walang old sir doon. Hindi alam ni Yang Kai ang sasabihin. Bakit niya nakikita ang matanda, samantalang ang iba ay hindi? Ang mga old ancestor ay nagtagpo lahat sa direksyong iyon. Kaya maliwanag na nakita rin siya ng mga old ancestor. Napagtanto ngayon ni Xiang Shan at ng iba pa na mukhang hindi nagbibiro si Yang Kai. Hindi rin nila maintindihan kung bakit biglang umalis ang mga old ancestor. Talagang may matandang lalaki dyan. Tanong ni Xiang Shan na may malalim na boses. Oo, kumpiyansa na tumanggol si Yang Kai. Si Mi Jinglun at ang iba ay nakasimangot. Maaaring ito ang may puting kamay ng Jade. Sinabi ni Xiang Shan habang iniisip ang sinabi ni Old Ancestor Xiao Xiao noong isang araw. Hindi ko alam kung ang lalaking may puting jade na kamay, pero mukhang tao siya. Casual na sagot ni Yang Kai. Mataimtim na sinabi ni Mi Jinglun. Kung mayroong tao doon, ngunit hindi natin siya matukoy, kung gayon ang kanyang lakas ay hindi maarap. Sumulyap si Mi Jinglun kay Xiang Shan bago biglang ngumiti habang pareho silang tinapik ang balikat ni Yang Kai. Gusto mong malaman kung ano ang sinasabi niya sa old ancestors. Kanina, hindi alam ni Mi Jinglun kung bakit mukhang bigo at curious si Yang Kai, pero ngayon naiintindihan na niya. Paanong si Yang Kai lang ang mausisa? Bagamat tiyak na ihahayag sa kanila ng mga old ancestor ang ilang mahahalagang impormasyon sa ibang pagkakataon, maaaring hindi nila kailangang sabihin sa kanila ang lahat. Tiyak na mas mabuti kung marinig nila ito para sa kanilang sarili. Gayunpaman, wala sa kanila ang nangahas na gumawa ng anumang padalos-dalos. Dahil hindi sila tinawag ng mga old ancestors, sino ang maglalakas loob na sumulong sa kanilang sarili? Wala sa kanila ang nakayanan ang responsibilidad kung may nangyaring mali. Matagal nang natutunan ni Yang Kai na huwag makisali sa mga pagkana ni Big Head Mi at mariing umiling. Hindi. Minsang nagkomento ang old ancestor Xiao Xiao na si Mi Jinglun ay medyo maliit at mapaghiganti. Kaya alam ni Yang Kai na hindi niya dapat subukang pagalingin siya sa isang argumento. Sa katunayan, kung may kinakailangang lakas si Yang Kai, nakipagkamao muna siya at nagtanong sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahusay na paraan upang makitungo sa sino mang maliit ay upang talunin sila sa pagsusumit. Gayon din, ang parehong pangangatwiran ay inilapat kay Xiang Shan. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang dalawang big head ay masyadong magkatulad sa kanilang pag-iisip. Naalerto si Yang Kai sa sandaling magsalita si Mi Jinglun, ngunit huli na ang lahat. Hindi, gusto mo talaga. Matigas na sabi ni Mi Jinglun, kumuha ng set ng tsaa at direktang itinulak ito sa kamay ni Yang Kai bago casual, na nagmumungkahi. Ang old senior na iyon ay malamang na naging malungkot pagkatapos ng maraming taon at matagal nang nakalimutan ang lasa ng tsaa. Pumunta at magtimpla ng tsaa ang old senior. Pagkasabi nito, parehong direktang ginamit ni Mi Jinglun at Xiang Shan ang kanilang mga kamay, na nasa balikat pa rin ni Yang Kai, para itapon siya. Nagulat si Yang Kai at gustong lumaban, ngunit hindi niya magawa. Sa isang iglap, si Yang Kai ay itinapon palabas kung saan nagtipon ang mga old ancestor. Gago itong Big Head Xiang. Big Head Mi. Nagmura si Yang Kai habang lumilipad siya sa kawalan. Ang dalawang Big Head na iyon ay napakabuli. Ito ba ay angkop? Tila nalilito si Liu Jiping nang makita niya si Yang Kai na lumilipad patungo sa kung saan nagtitipon ang mga old ancestor. Sa katunayan, bahagyang nag-aalala siya. Hindi niya makita kung nasaan ang tinatawag na old sir.
Gayunpaman, malinaw niyang nakikita na ang 9th grade Heaven Opening Masters ay may mga bantay habang pinalilibutan nila ang isang bagay. Ang sino man o anumang bagay na maaaring maging sanhi ng higit sa 100 old ancestors na kumilos ng napakaingat ay dapat na napakalakas. Ngayong itinulak si Yang Kai sa kanilang gitna, paano niya aayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan? Ayos lang, nakangiting sabi ni Mi Jinglun. Ang mga old ancestors ay nagtitipon doon, kaya kung may mangyari talaga, mapoprotektahan din nila siya. Bukod dito, siya ay nasa 7th grade lamang, kaya ang mga old ancestor at ang old senior na iyon ay walang pakialam kung ang isang junior na tulad niya ay sumama sa kanilang pagtitipon. Kung maaari, si Mi Jinglun ay gustong pumunta ng personal. Gayunpaman, bilang isang pinakamataas na 8th grade master, hindi gaanong angkop o kapanipaniwala para sa kanya na kumilos bilang isang walang muwang na junior kaysa sa isang tunay na kabataan tulad ni Yang Kai. Pero, tingnan mo, hindi namin nakikita ang old sir na iyon, ngunit nakikita ni Yang Kai. Baka may kakaiba sa kanya. Nagpatuloy si Xiang Shan kasabay ng pangangatwiran ni Mi Jinglun. Dahil natatangi siya, dapat din siyang tumanggap ng katangitanging pagtrato. Pagkatapos sabihin iyon, nagkatinginan sina Mi Jinglun at Xiang Shan at ngumisi. Paulit-ulit na kumikibot ang mukha ni Ouyang Lai habang nakatitig sa dalawang ito na may singkit na mga mata. Nagawa nilang mag-isip ng napakaraming sophistry sa napakaliit na oras. Paano nila mabubuhay sa kanilang sarili kung ginagawa nila ito araw-araw, buong araw? Kudlit, nagmura si Ouyang Lai sa kanyang puso at pagkatapos ay lumayo, nahihiya na nakatayo lang kasama nila. Si Yang Kai ay nagmura at nanumpa din sa dalawang big head. Gayunpaman, nginitian lang siya ng mga ito bilang pampatibelob, na mas ikinainis niya. Naihagis na siya sa mga old ancestors, at nasa kalagitnaan na siya roon bago niya nagawang pakalmeyan ang sarili, kaya huli na ang lahat para tumalikod dahil mas nakakahiya iyon. Kaya naman, pinalakas niya ang loob na hawakan ang set ng tsaa gamit ang dalawang kamay, panatilihing nakataas ang kanyang ulo, at humakbang pasulong. Halatang nakita siya ng old ancestor at tila naguguluhan sa kanyang biglaang pagpasok. Sa isang bullheaded na katapangan na nilinang niya sa buong buhay niya, hindi sila pinansin ni Yang Kai at direktang lumipad papunta sa old sir at nakangiting sinabi. Old sir, siguradong nauuhaw ka. Mangyaring uminom ng tsaa. Pagkasabi nito, hindi alintana kung siya ang naging dahilan ng pagkagalit ng old ancestor, inilagay ni Yang Kai ang set ng tsaa sa gilid ng matanda at naging abala. Si Yang Kai ay natural na pinagpawisan ng malamig habang pinagmamasdan siya ni Kang. Siya ay dumating upang maghain ng tsaa at nasa 7th grade Heaven Opening Realm lamang, kaya hindi alintana kung kaibigan o kalaban ang old sir na ito, hindi siya gagawa ng hakbang laban sa isang junior na libu-libong beses na mas bata sa kanya, tama ba? Hindi nagtagal, hindi nag-abala si Kang tungkol sa kawili-wiling junior na ito at lumingon para tingnan ang isa sa 9th grade Heaven Opening Realm Masters. Ituloy natin. Hindi alam ni Yang Kai kung sinong old ancestor ang nagsalita, ngunit isang tinig mula sa likuran ang sumunod. Ayon sa mga sinaunang tala, ang Cave Heavens at Paradises ay tila lumitaw sa magdamag sa 3,000 mundo. Pagkatapos ang isang malawak na hanay ng mga disipulo ay nagsimulang sanayin ang susunod na henerasyon upang ihanda sila para sa Black Ink Battlefields para sa bawat isa sa Great Passes. Saglit na nakinig si Yang Kai at naunawaan niya na ang old ancestor ay nagsasalita tungkol sa pagtatatag ng Cave Heavens and Paradises, na nangyari noon pa na sa halip ng mga talaan, ito ay mas katulad ng mga alamat at mito na ang kasalukuyang old ancestors ay medyo alam lang. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong nakasulat tungkol dito sa mga sinaunang aklat. Pagkaraan ng ilang panahon, ang kaparehong old ancestor ay maikling nagsalita din tungkol sa maraming taon ng pakikibaka sa pagitan ng human race at Black Ink Clan. Ito ay hindi hanggang sa huling ilang daang taon na ang human race ay unti-unting nakamit ang mataas na kamay. Sa kalaunan, nagpasya silang maglunsad ng isang krusada at sumulong sa Locusyong ito. Hindi gaanong detalyado ang sinabi ng old ancestor at malawak na inilarawan ang mga pangyayari sa kasaysayan. Wala siyang binanggit na mas sensitibo gaya ng Purifying Light o Evil Purging Divine Spears. Wala pa rin silang paraan upang matukoy kung kaibigan o kalaban ang matandang ito sa harapan nila. Bagamat napakataas ng posibilidad na maging kaalyado niya, palaging mabuti na maging maingat. Samantala, natapos na ni Yang Kai ang kanyang trabaho. Nagtimpla siya ng tsaa mula sa koleksyon ng mga dahon ng tsaa ni Mi Jinglun at magalang na iniharap ito. Old sir, magkaroon ng isang tasa ng tsaa. Nakangiting sagot ni Kang. Masyado kang maalalahanin, bata. Ang old ancestor na ngayon lang nagsalita ay sumulyap kay Yang Kai na nakakunot ang noo.
Siya ang nagsalita sa halip na si Kang, na halos hindi nagsasalita ng ilang salita. Kung may nangangailangan ng isang tasa ng tsaa, siya iyon. Uminom si Kang ng tsaa at binawi ni Yang Kai ang tasa at nilagyan muli ito. Hindi pinansin ni Yang Kai ang liwanag ng mata ng maraming old ancestor. Mahigit 100 sila dito, siguradong hindi nila inaasahan na pagsilbihan niya ang bawat isa sa kanila, di ba? Paano siya nakapaghain ng napakaraming tsaa? Mas mabuting pagsilbihan niya ang isang tao. Matapos uminom ng 3 sunod-sunod na tasa, sinampal ni Kang ang kanyang mga labi at napabulalas. Hindi ko ito natitikman sa loob ng maraming taon. Muntik ko nang makalimutan kung ano ang lasa ng tsaa. Ang Myriad Demon's Heaven Old Ancestor ay mahinang nagsabi. Kung gusto ni Senior na uminom ng tsaa, ang brat na ito ay maaaring manatili dito upang maglingkod sa Senior hanggat gusto mo. Biglang tumingin sa kanya si Yang Kai. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit ang bilis mo akong iwan? Sumasang-ayon ba kayong lahat na ihiwalay ako? Huwag mong isipin na magagawa mo lahat ng gusto mo dahil lang sa tinuruan mo ako ng ilang ay secret techniques. Kudlit, napaisip siya. Sa kasamaang palad para kay Yang Kai, hindi nagtagal ay napagtanto niya na wala sa mga old ancestor na ito na matagal nang nabubuhay ay nagmamalasakit sa mga kagandahang loob sa isang junior lamang. Ang Myriad Demon's Old Ancestor ay hindi man lang sumulyap kay Yang Kai habang siya ay nagpatuloy. Senior, habang ang pag-inom ng tsaa ay isang maliit na bagay, marami tayong pagdududa at umaasa na masasagot sila ni Senior. Tumango si Kang at sinabi. Alam ng Old Master na ito, ngunit napakaraming dapat takpan. Hindi ko nga alam kung saan magsisimula. Paano ito? Tanungin mo ako kung ano ang gusto mong malaman at sasagutin ko ito. Nagulat ang mga Old Ancestors na napakabilis niyang ibigay ang kanyang kaalaman. Ang mga old ancestors ay nagpalitan ng tingin saglit bago ang isa sa kanila ay nagtanong. Paano namin haharapin ang senior? Sa katunayan, mula nang dumating sila, sinasabi nila sa kanya ang tungkol sa kasaysayan ng 3,000 mundo at hindi nagtanong sa kanya ng anuman. Nakangiting sabi ng matanda, Kang, tulad ng sakang mula sa langit. Bahagyang tumaas ang kilay ng old ancestor. Dahan-daang umiling si Kang. Ang Kang mula sa mga karaniwang tao. Bagamat halos magkapareho ang mga salita, magkaiba sila ng kahulugan. Ang mga old ancestors ay kapansin-pansing hindi gaanong nag-iingat. Pagkatapos ay nagtanong ang old ancestor Xiao Xiao. Ilang taon na ang nakalipas, nang ako at ang iba pa ay nakulong sa Black Ink Nest Space, si Senior ba ang nagligtas sa amin? Tumango si Kang at sumagot. Ako iyon. Bagamat nag-isip sila na siya iyon, hindi pa ito nakumpirma hanggang ngayon. Agad na ikinuyom ng old ancestor Xiao Xiao ang kanyang mga kamao. Maraming salamat, Senior. Kung hindi sinira ni Kang ang bitag ng Black Ink Nest Space mula sa labas, ang old ancestors ay namatay sa loob. Siya ang kanilang tagapagligtas. Hindi na kailangan magpasalamat. Ito ay maituturing na nailigtas mo ang iyong sarili. Kung hindi dahil sa pagtagas ng aura mula sa labanan mo, hindi ko naisip na hampasin sa sandaling iyon. Ang old ancestor Xiao Xiao ay nag-isip ng ilang sandali bago naunawaan ang ibig sabihin ni Kang. Sa araw na iyon, pinasabog ng Bright King Cave Heaven Old Ancestor ang kanyang soul sa hangganan ng Black Ink Nest Space, na nagbukas ng bitek dito sa pagtatangkang magbukas ng daan palabas para sa iba pang Old Ancestors. Ang mga pagsisikap ng Bright King Old Ancestor ang nagbigay daan sa aura ng mahusay na labanang iyon na tumagas. Kung hindi, kahit na matindi ang labanan sa nakapaloob na espasyong iyon, paano ito napansin ni Kang? Paano kaya niya nailigtas sila sa tamang panahon? Anuman, hinding-hindi ko makakalimutan ang nagliligtas buhay na kabaitang ito. Kung hindi ako mamamatay sa darating na labanan, tiyak na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para tulungan si Senior kapag kailangan mo ito. Ngumiti si Kang at sumagot. Maaari nating pag-usapan ang hinaharap sa hinaharap. Sa totoo lang, anuman ang resulta ng digmaan, hindi inaasahan ni Kang na mabubuhay pa ng mas matagal. Itinutulak na nito ang mga limitasyon ng kanyang pagtitiis na mabuhay hanggang ngayon, at namimiss na niya ang kanyang mga dati ng kaibigan at naramdaman niyang dapat na siyang muling makasama sila sa lalong madaling panahon. Siguradong naiinip na naghihintay sa kanya ang mga dati niyang kaibigan. Nagtanong ang isa pang old ancestor. Kaya nandito ba talaga ang mother nest ng Black Ink Clan? Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa malawak na kadiliman sa harapan nila. Nang lumabas ang old ancestors sa Black Ink Nest Space sa tulong ng isang panlabas na puwersa, natukoy nila na ang taong tumulong sa kanila ay dapat na napakalapit sa mother nest. Kung hindi, dapat ay walang paraan upang masira ang Black Ink Nest Space mula sa labas.
Martial Pick, Kabanata 5400. Mga bilanggo. Mother Nest. Tawa ng tawa si Kang. Iyan ba ang tawag mo rito? Well, siguro nga iyon. Oo, narito nga ang Mother Nest, sa kadiliman, sa loob ng paghihigpit na ito. At dito nagmula ang Black Ink Clan. Oo. Nag-isip sandali ang Old Ancestor ng Blue Sky Pass bago nagtanong. Ano ang tawag ni Senior sa Mother Nest? Ang Mother Nest ay isang termino na ipinakilala ng mga tao ngayon, ngunit tila may ibang pangalan ito mula sa reaksyon ni Kang. Mo, sagot ni Kang. Tinatawag nito ang sarili nitong Mo, ang Black Ink mismo. Maraming 9th grade Heaven Opening Realm Masters ang sumimangot nang marinig ang sagot ni Kang. Maging si Yang Kai, na nagtitimpla pa rin ng tsaa, ay tumingin kay Kang nang may pagtataka. Walang masama sa pagtawag sa Mother Nest ng Black Ink Clan, Mo, ang nakakabahala ay ang paraan ng pagbigkas ni Kang sa kanyang pahayag. Tinatawag nito ang sarili. Ang Blue Sky Old Ancestor ay mukhang malungkot habang nagtanong. Senior, ano ang ibig mong sabihin dyan? Posible bang ang Mother Nest ay masigla? Sa ngayon, sinira ng human race ang maraming low-grade hanggang sa high-grade Black Ink Nests. Kaya ang human race ngayon ay nagkaroon ng kaunting pag-unawa sa Black Ink Nests. Ang bawat Black Ink Nest ay may sariling kamalayan, at ginamit ng Black Ink Clan ang kamalayan ng Black Ink Nests bilang mga carrier para magtatag ng Black Ink Nest Spaces. Ang mga Black Ink Nest Space na ito ay nilikha naman ng Black Ink Nests na nagpalaki sa kanila. Ito ay isang puwang na lumalampas sa distansya at maaaring magamit upang mabilis na magpadala ng impormasyon. Gayunpaman, ito man ay ang low-grade, mid-grade o high-grade Black Ink Nests, blanko lahat ang kanilang mga kamalayan. Sa madaling salita, sila ay may mga kamalayan ngunit hindi sila nararamdaman. Sa sinabi lang ni Kang, parang iba ang Mother Nest sa ibang Black Ink Nests. Tumango si Kang at sinabing, natural na may sentensya. Noong mga unang taon, ang Old Master na ito ay nakikipag-chat sa kanya kapag ako ay naiinip, ngunit sa paglipas ng panahon. Nagalit ito sa Old Master na ito at hindi nagustuhan kung gaano ako maingay, kaya hindi na ito sumagot. Ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters ay natakot na ang Mother Nest ay talagang isang Black Ink Nest na may sarili nitong sentience. Ito ay tunay na nakakabigla. Noong nakaraan, sila ay nag-isip na ang Black Ink Nest, na may sariling kamalayan, ay maaaring balang araw ay bumuo ng sarili nitong sensyensya, kaya't maging isang tunay na nilalang. Gayunpaman, ang Black Ink Nest sa Black Ink Battlefield ay umiral ng hindi bababa sa ilang daan-daang libong taon na walang president ng alinman sa mga ito na naging sensitibo. Iyon ang naging dahilan upang maniwala sila na ang Black Ink Nest ay hindi kailanman magiging ganap na kamalayan sa sarili. Ngayon, alam na nila na ang Black Ink Nest ay talagang may kakayahang mag-independenteng pag-iisip, ngunit ang Mother Nest lang. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, ito ang pinagmulan ng Black Ink Clan, kaya hindi katakataka na ito ay nakakaramdam. Ang Old Ancestor Xiao Xiao pagkatapos ay nagtanong. Kung mayroon itong sentience, kung gayon bakit hindi kami inatake nito nang tayo ay nakulong sa Black Ink Nest space nito? Bilang pinanggalingan ng Black Ink Clan, talagang napakalakas ng Mo's Will. Kung sinalakay nito ang nakulong na 9th grade Heaven Opening Realm Master sa oras na iyon, tiyak na sila ay magdusa ng matinding pagkatalo. Pagkatapos magtanong, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nagsabi rin. Nag-iingat ba ito kay Senior? Bahagyang ngumiti si Kang at sinabing. Sa isang kahulugan, oo, ito nga. Kung lihim itong gagawa ng maliliit na galaw, hindi mapapansin ng Old Ancestor na ito. Gayunpaman, sa sandaling gumawa ito ng isang malaking hakbang, tiyak na mapapansin at pahihirapan ko ito. Dati, nang winasak ng Bright King Cave Heaven Old Ancestor ang sarili at nabasag ang Black Ink Nest Space, pinayagan nitong tumagas ang ilang aura ng mahusay na labanan sa loob. Iyon ay nang kumilos si Kang upang buksan ang Black Ink Nest Space. Kung si Mo ang nagkusa na umatake, mas maaga lang itong nalantad. Gusto nitong tahimik na tapusin ang 9th grade masters, kaya naman hindi ito nagkusa at mayroon lamang 50 Royal Lords sa ilalim ng command nito na tambangan sila sa Black Ink Nest Space. Anong cultivation realm ang senior ngayon? Nalampasan mo na ba ang 9th grade Heaven Opening Realm? Mayroon bang mas mataas na kaharian sa itaas ng 9th grade? Sa wakas ay tinanong ng isang Old Ancestor ang isa sa mga tanong na talagang gustong malaman ng lahat. Mula sa aura na ipinakita ng Jade White na kamay lamang, napag-alaman na ang welga ay lumampas sa kapangyarihan na maaaring gawin ng isang 9th grade Heaven Opening Realm Master. Kung hindi, walang paraan para mapunit ang Black Ink Nest Space mula sa labas.
Kinailangan ng Bright King Cave Heaven Old Ancestor na pasabugan ang kanyang soul para mabuksan ng bahagya ang espasyo. Ang 9th grade masters ay nag-isip na ang taong may jade na puting kamay ay maaaring lumampas sa 9th grade Heaven Opening Realm. Nang marinig ito, ngumiti si Kang, umiling, at sinabing, ang 9th grade Heaven Opening Realm ay hindi madaling malampasan. Sa mahigpit na pagsasalita, ang cultivation realm ng Old Master na ito ay nasa 9th grade pa rin, medyo malayo sa iyo. Kung may mas mataas na kaharian sa itaas ng 9th grade. Marahil mayroon, o maaaring wala. Sino ang makakaalam hanggang sa dumating ang isa sa puntong iyon? Kaya, si Kang ay isa ring 9th grade Heaven Opening Realm Master. Ito ay lampas sa inaasahan ng lahat. Kahit na sinabi niya na siya ay nasa 9th grade ngunit mas malayo ng kaunti kaysa sa iba, hindi iyon sapat upang ipaliwanag ang napakalaking kapangyarihan ng kanyang huling welga. Tila napansin ni Kang ang pagdududa ng mga tao at ipinaliwanag niya. Ang welga na naramdaman ninyo ay hindi ako nag-iisa. Ginawa ito ng Old Master sa tulong ng paghihigpit dito. Ito ang kondensasyon ng kapangyarihan ng iba pa niyang siyam na matandang kaibigan. Ang bawat isa sa kanila ay kasing lakas niya, at nang ang paghihigpit, na naglalaman ng kanilang lakas, ay ginabayan niya, kahit na hindi maibigay ni Kang ang lahat ng kanilang lakas, sapat pa rin ito upang mabuksan ang Black Ink Nest Space. Paghihigpit. Higit sa isang beses binanggit ni Kang ang paghihigpit dito. Sa katunayan, alam ng lahat ng Old Ancestor ang napakalaking paghihigpit na ito. Ang hala ang nagpapanatili sa karagatan ng kadiliman na nakatatak. Mahirap isipin kung ano ang mangyayari kung ang Mother Nest ay hindi nakagapos ng paghihigpit na ito. Isinasantabi ang lahat ng iba pang isyo, dapat ay maraming Royal Lords dito sa Mother Nest. Sa pagpapatuloy ng insidente sa Black Ink Nest Space lamang, dapat mayroong hindi bababa sa 50 Royal Lords dito, at sino ang makakagarantiya na wala ng maraming beses na mas maraming Royal Lords? Kapag ang isang hukbo ng mga Royal Lords ay nakatakas mula sa paghihigpit na ito, maaari silang tumama sa alinmang theater sa kanilang kalooban, at ang lahi ng tao ay hindi na makalaban. Nandito si Kang, na ikinulong si Mo sa milyon-milyong taon. Ang lahat ng mga tao sa 3,000 mundo ay may utang na loob sa kanya ng kanilang pasasalamat para sa kanyang sakripisyo. Si Senior ba ang nagtakda ng paghihigpit na ito? Tumawa si Kang at umiling. Naglaro lang ako ng kamay. Ang paghihigpit na ito sa pagsil kay Mo ay talagang itinakda ng Old Master na ito at ng aking siyam na matandang kaibigan. Kung gayon ano ang nangyari sa iba pang siyam na seniors. Matagal na silang pumanaw, iniwan itong Old Master na mag-isa upang bantayan ang lugar na ito. Bumantong hininga si Kang. Senior, uminom ka ng tsaa. Nagalok si Yang Kai ng isa pang tasa ng bagong timplang tsaa. Hindi niya alam kung ilang taon nang binabantayan ng senior na ito ang lugar na ito, ngunit mula sa iba't ibang mga hinuha na maaari niyang iguhit, inakala ni Yang Kai na si Kang ay narito nang hindi bababa sa 2 o 3 milyong taon, marahil mas matagal. Sa napakalaking haba ng panahon, ang lahi ng tao ay nawala ang lahat ng kaalaman sa nangyari dito. Imposibleng isipin ang kalungkutan na tiniis ni Kang, lahat para mabuhay ang human race. Ikinulong niya si Mo, ngunit kinailangang maging bilanggo mismo. Hinangaan siya ni Yang Kai sa kanyang katwiran at sakripisyo. Ito lamang ay sapat na upang ipaliwanag ang posisyon ni Kang sa human race. Sa puntong ito ng pag-uusap, ang pagbabantay ng Old Ancestor laban kay Kang ay nabawasan ng husto. Matapos maubos ang tasa ng tsaa, muling hinampos ni Kang ang kanyang mga labi na para bang nilalasap niya ito. Nang makita ito ni Yang Kai, bigla niyang iniligpit ang set ng tsaa sa kanyang harapan at sa halip ay kumuha ng bote ng alak bago ito iniabot. Senior, mukhang hindi sapat ang tsaa para mapawi ang iyong uhaw. Paano kung uminom ng alak? Karaniwan, ang mga tao ay humihigop ng tsaa, ngunit iniinom ito ni Kang sa mga lagok. Sa ugali niya, parang mas sanay na siyang mag-drain ng bote ng alak at magpista. Nang makita ni Kang ang labanan ng alak, lumiwanag ang kanyang ekspresyon at tumawa siya ng buong puso. Mas ganun, bata. Inagaw niya ang bote ng alak, binuksan ang tapon, at uminom ng ligaw. Matapos maubos ang 10 bote, pinunasan ni Kang ang kanyang bibig at tumawa. Ako ay isang bastos na tao, ngunit naisip ko na kailangan kong kumilos ng medyo matalino sa harap mo juniors. Kalokohan, pinapatay niyo akong lahat dito. Ang 9th grade Old Ancestors ay natuwa nang makita ang ganitong uri ng reaksyon. Pawang pagkukunwari lang pala ang marangal at matalinong ugali ng matanda. Ngumiti ang Old Ancestor Xiao Xiao, inabot, at sa isang pitik ng kanyang kamay, daan-daang bote at garapon ng alak ang lumipad patungo kay Kang habang sinasabi niya. Dahil ang senior ay mahilig sa alak,
Ito ang ilan sa mga espiritu na natimpla ng junior na ito sa mga nakaraang taon. Mangyaring magkaroon ng mga ito kung hindi ka tatutol. Tumawa si Kang, ginabayan ng alak gamit ang kanyang kamay, at isinalansan ang mga ito sa tabi niya. Sumunod ang isa pang old ancestor. Mayroon din akong magandang alak dito, mangyaring tanggapin ito. Sa sinabi niyang iyon, naglabas siya ng isang uri ng bote ng lang at itinapon kay Kang. Bagamat maliit ang bote ng lang, malinaw na ito ay isang uri ng imbakan na artifact na may malawak na panloob na espasyo. Ang isang bote ng lang ay tila naglalaman ng walang katapusang dami ng alak. Marami sa mga old ancestor ay mahilig sa alak mismo, at tulad ng old ancestor Xiao Xiao ay nagkaroon ng homebrewed wine o may mga koleksyon ng alak na hindi nila kayang inumin. Ngunit ngayon, lahat sila ay inilabas ang mga ito upang ialay kay Kang. Ito ay hindi lamang para pasayahin si Kang, ngunit higit pa kaya nakikiramay sila sa kanyang kalagayan. Siya ay nag-iisa, nakatayong nagbabantay dito sa source domain sa hindi mabilang na taon. Ang alak na ito ay tanda lamang ng kanilang pagpapahalaga sa lahat ng kanyang nagawa. Paano ka makakainom ng alak ng walang karne? Tumawa ang isang old ancestor, inabot at inilabas ang isang malaking piraso ng karne ng monster beast, na naging kayamanan niya sa loob ng maraming taon. Sariwa pa rin ang itsura nito at tumutulo ang dugo. Ang monster chi ay medyo nakakahimok din, kaya malinaw na hindi ito mula sa anumang ordinaryong monster beast. Naramdaman pa ni Yang Kai ang isang pahiwatig ng dragon aura mula rito. Ang monster beast na ito ay mayroong dragon blood. Marahil ito ay isang flood dragon o ibang dragon descendant. Ang isa pang old ancestor ay nagsabi. Ngayon ay mayroon tayong alak at karne, ang ilang prutas ay isang pangangailangan. Inabot niya ang isang kamay, at lumitaw ang isang plato ng napakalinaw na mga spirit fruit. Isa-isang inilabas ng mga old ancestor ang kanilang mga koleksyon na kanilang naipon sa loob ng millennia, at sa loob ng ilang saglit, inihanda na ni Kang ang lahat ng uri ng masasarap na pagkain sa harapan niya. Kahit sa kawalan, umaapaw ang bango at masaya ang kapaligiran. Tumawa tuloy si Kang. Nagulat ang lahat ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa bawat grade pass nang makitang ang lugar kung saan nagtipon ang mga old ancestors ay naging isang piging. Nanatili silang tulala at ganap na hindi maintindihan ang nangyari. Natulala din si Yang Kai na ang simpleng pagpapalit niya ng tsaa sa alak ang nag-trigger ng pagbabagong ito. Sa kasamaang palad para sa kanya, lahat ng tao dito ay nasa isang 9th grade old ancestor, habang siya lang ang 7th grade junior. Kaya, inaasahan lamang na ginawa niya ang masipag na pagbuhos ng alak para sa bawat old ancestor, paghahain ng mga plato ng prutas, at pag-ihaw ng karne ng hayop. Sa puntong ito, walang tigil ang pagmumura ni Yang Kai kay Big Head Mi at Big Head Siyang sa kanyang puso. Pagkatapos ng 3 ikot ng alak at pagkain, malakas na sumigaw si Kang. Noong Primordial Era, naghari ang chaos. Nang ang unang Primordial Light ay isinilang sa mundong ito, ang langit at lupa ay bumukas at ang universo ay isinilang. Ito ay natural na isang maluwalhati at kahangahangang tanawin. Noong panahong iyon, ang universo ay simple, dalisay, at walang maraming kaguluhan. Kahit na ang kapaligiran ay lubhang malupit, ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay nakatuon lamang upang mabuhay. Kahit na nagkaroon ng labanan at pagpatay, ito ay sa pagsulong lamang ng isang layunin, ang kaligtasan.